Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. At sa video na ito ay magtatanim tayo ng bougainvillea gamit ang direct propagation method. Ito nga pala yung ating mga kailangan sa ating pagtatanim. Meron tayong rooting hormones. Ito po ay na-order ko lang sa online, sa Lazada, at meron din sa Shopee. So kayo na po ang bahala guys kung anong gusto nyong rooting hormones na gamitin. Meron din po tayong tubig para dito natin ibababad yung bougainvillea na ating itatanim mamaya. At dito naman guys yung ating mga bougainvillea cuttings. So ito yung mga itatanim natin mamaya. Sa medium naman na ating gagamitin, ang kailangan lang natin ay buhangin, river sand, o kaya kung walang river sand, yung buhangin po na ginagamit sa construction. So ayun lang, wala pong ibang nakahalo, walang coco peat, walang rice hull, basta po buhangin. After po nating maihanda yung ating mga kailangan, so gupitin na po natin yung ating mga cuttings. Pa 45 degrees angle ang pagkakat sa kanya. Then balatan po natin yung mga dulo para pagtagal po doon lalabas yung mga ugat ng bougainvillea. After po nating makat yung bougainvillea, so ihanda na po natin yung buhangin. Ito po ay binutasan ko para pagtatanim natin mamaya ng bougainvillea, hindi po masayang yung rooting hormones na ilalagay natin. Kasi pag basta po natin siya isinuksok mamaya, matatanggal po yung rooting hormones. At ito na po, itatanim na natin yung bougainvillea. So una po, ilagyan nyo siya ng rooting hormones. And pagkalagay nyo po ng rooting hormones, ilagay nyo na siya doon sa buhangin. So kita nyo po, hindi na sayang yung rooting hormones natin kasi may butas po siya. So ganun lang po ang gawin nyo sa iba. Maglagay kayo ng rooting hormones, then itanim nyo, tapos pisa-pisain nyo po para maging matibay yung pagkakatanim sa ating mga bougainvillea. After nating maitanim, so ako po guys, nilalagyan ko ng bato sa ibabaw para mas lalo pang maging matibay yung pagkakatanim ng bougainvillea. At isa pa, pag nagdidilig ako, doon ko siya pinatatama sa bato yung tubig para hindi po madukal yung ating buhangin. At sa pagpili din po ng paso, ang hanapin nyo yung maayos ang drainage. Kasi pag nagdilig tayo at tumitigil po yung tubig sa paso, nabubulok yung ating bougainvillea. So ayun po ang isa nyo pang tandaan, dapat maayos yung drainage ng ating mga paso. And ito na po guys yung ibang cuttings na itinanim ko. So siguro mga 15 days na po ito. At kung makikita nyo, yung ibang cuttings meron ng mga bagong dahon na tumutubo. Pero wag nyo po muna siyang tatanggalin. Kasi hindi pa establish ang mga ugat po nito. So nabuhay pa lang siya pero wala pa siyang masyadong ugat. And ito guys, kung mapapansin nyo, itong isa namulaklak na kaagad. So nakatanim pa lang siya sa buhangin pero namumulaklak na. Kaya napakagandang tingnan. Ito nga pala guys ay araw-araw ko din siyang dinidiligan. Tsaka doon ko siya ipinwesto sa ilalim ng puno para hindi siya masyadong natatamaan ng sikat ng araw. Hanggang dito na lang guys ang aking video, at kung nagustuhan nyo po ay please subscribe to my channel.